Akala ko, best friend ko lang siya. Pero ang hindi ko alam, unti-unti na pala niya akong pinapalitan. Nagsimula ang lahat sa simpleng marka sa braso ko. Pero bawat araw, parang may dumadaloy sa loob kong hindi ko maintindihan. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang nakalutang sa gitna ng ilog. Tulog, pero may liwanag ang buong katawan niya. At sa panaginip ko, may tinig akong narinig. Palitan mo siya! Handa ka ba? Hindi ko alam na sa bawat sagot ko, unti-unti na rin palang nabubura ang pagkatao ko. At ngayon, tao pa ba talaga ako? Kamusta po, Ma'am Rain? Tawagin niyo na lang akong Aya. Hindi ko alam kung saan ko talaga ito unang dapat ikwento. Sa diary ko ba, sa pare, o sa psychologist, pero simula nung na-discover ko ang channel ninyo, alam kong dito ko ito dapat ipadala. Hindi ito katang-isip. At kung sino man ang makakarinig nito na galing din sa lugar namin na maliit na baryo sa silangan ng Quezon Province, baka may ideya na kayo kung sino ako. Pero sa ngayon, gusto ko lang marinig din niyo ang kwento ko. Baka sakali na maintindihan ninyo. Bata pa lang ako, palaging gubat ang kalaro ko. Wala naman kasing masyadong tao sa paligid namin. Iilan lang ang kapitbahay. At sobrang layo pa ng pinakamalapit na eskwelahan. Kaya nung mga nasa edad siyam siguro ako, doon ko siya unang nakita. Isang batang babae na halos kasing edad ko lang. Pero ibang dating. Ang suot niya, isang simpleng puting bestida. Pero hindi yung gusgusin ha, parang laging bago. Malinis, presko, at tila may sariling liwanag. Ang buhok niya naman ay hanggang bewang. Itim na itim at parang hindi ginagalaw ng hangin. Noong una, inakala kong guni-guni ko lang siya. Pero nang initean niya ako at tinanong kung anong pangalan ko, doon ko napagtanto na totoo siya. Aya, sagot ko sabay ngiti rin. Ako si Sari, dito lang ako sa gubat. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang araw pa lang ng pagkakakilala namin, parang konektado na agad kaming dalawa. Araw-araw, kung wala pa akong pasok o tapos na ako sa gawaing bahay, tumatakbo ako papunta sa kagubatan. Doon kami nagtatagpo. Minsan sa tabi ng ilog, minsan sa ilalim ng matandang balete. Minsan, sa gitna ng damuhan habang hinihintay ang paglubog ng araw. Hindi siya nakatira sa baryo. Wala rin siyang magulang na binanggit. Hindi rin siya pumupunta sa bayan o kahit saan na may maraming tao. Pero kahit ganon, alam na alam niya ang mga nangyayari sa paligid. Para bang alam niya kung kailan ako malungkot, kung kailan ako gutom, kung kailan ako nagkakalagnat. At minsan, parang siya pa ang dahilan kung bakit ako gumagaling. Isang beses nga, nasugatan ako habang nalaglag mula sa puno. Malalim ang hiwa sa tuhod ko at sobrang sakit nun. Umiiyak ako nang umiiyak. Lumapit si Sari, lumuhod at inalapat ang kamay niya sa sugat ko. Shh, wag kang maingay. Saglit lang to. Bulong niya. Mainit ang palad niya pero hindi yung mainit na parang lagnat, kundi yung parang may dumadaloy na ilaw. Ilang segundo lang, napansin kong hindi na ganun kasakit ang sugat. At pagtingin ko, halos nagsara na ito. Akala ko mali lang ako ng pagkakaalala na nagkasugat yun ng sobrang lalim. Pero ilang beses pa tong naulit. Nagsimula na akong magtaka. Pero kahit na may mga tanong ako, mas pinili kong magtiwala. Kasi si Sari lang ang kaibigan ko noon. Wala akong ibang kasabay sa eskwela. At sa mga kalaro sa baryo, palagi akong tinutokso dahil daw tahimik ako at parang weird. Pero si Sari, kahit hindi kami magkapareho ng mundo, ramdam kong totoo siya. Kahit kailan, hindi siya nagsalita tungkol sa sarili niya ng buo. Pero may mga nabibitawan siyang salita na hindi ko maintindihan. Minsan may binabanggit siyang mga pangalan na hindi ko pa naririnig. O di kaya,
Nakatingin lang siya sa buwan na para bang may hinihintay. Isang araw, sinabi ng nanay ko sa akin na, "Sino na namang kalaro mo sa gubat?" "Si Sari po." Sagot ko. Napatingin siya sa lola ko na noon ay nag-aayos ng mga dahon ng tanglad para itinda sa palengke. Bigla na lang tumigil ang kamay ng lola ko. "Sari, anong itsura niyan?" Nang idinescribe ko si Sari, hindi ko malilimutan ang pagkakakunot ng noo ni lola. Umiling siya. Tapos sinabing, "Iwasan mo na yan, Aya. Baka hindi yan tao." Tumawa lang ako noon. Para sa akin kasi, nakakatawa yung takot ng matatanda sa mga engkanto. Akala ko gawa-gawa lang nila yon para hindi kami lumayo sa bahay. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon naming dalawa. Kapag nagtatampo ako sa bahay, nandun siya. Kapag may sikreto ako, alam na niya kahit hindi ko pa kinikwento. Minsan pa nga, alam niya ang panaginip ko bago ko pa makwento. At sa kabila ng lahat ng yun, hindi ko alam na ang pagkakaibigang yun ay hahantong sa isang desisyon na tanging kaluluwa lang ang kayang magbayad. Sa totoo lang, hindi ko agad binigyan ng pansin ang mga sinabi ng lola ko noon. Para sa akin kasi, hindi ba't normal lang naman sa matatanda ang maraming paniniwala tungkol sa mga engkanto, duwende, o aswang? Hindi ko sila kinukutya pero siguro dahil bata pa ako kaya mas nangingibabaw pa rin ang pagiging curious at palaban. Pero habang tumatagal, lalo akong nagiging aware sa mga detalyeng hindi ko agad napapansin noon. Na si Sari, kahit tuwing taglamig o tag-init, pareho pa rin ang suot. Yung simpleng puting bestida na hindi man lang nadudumihan kahit ilang beses kaming maglaro sa lupa. Na kahit ilang taon na ang lumipas mula nang una ko siyang makilala, ay hindi talaga siya tumatanda. Samantalang ako, lumalaki na. Nagkaka-braces, nagkakaroon ng crush, nagbabaon ng mga modules. Pero siya pa rin yung batang una kong nakita sa tabi ng punong may palawit na baging. Isang araw, habang nag-aalmusal kami ni nanay at lola, biglang napag-usapan na naman si Sari. Sabi ng mga kapitbahay natin may nakita raw silang batang nakatayo sa may puno ng mangga nung madaling araw. Sabi nila, "Ikaw daw yung kasama nito kahapon?" Tanong ni nanay habang kumukuha ng tuyo. "Ah, opo. Si Sari po siguro yon. Madalas naman talaga kami sa gubat." Muntik mahulog ni lola ang hawak niyang kape. "Ano bang sinasabi ko sa'yo, Aya? Huwag kang basta-basta nakikisalamuha sa mga hindi mo kilala." Nagpantig ang tenga ko. "Pero kilala ko po si Sari, lola. Matagal na po kaming magkaibigan." "Hindi mo siya kilala. Hindi siya tao, Aya." Putol ni lola. Malamig ang tono niya pero diretso. "Hindi siya galing sa mundong to." Tinitigan ko si nanay. Naghahanap ng suporta pero tahimik lang siya. Tapos nagsalita rin. Pero may kaba sa boses niya. "Aya anak, ilang taon mo na nga bang kaibigan si Sari?" "Simula grade 2 po. At ngayon, 4th year na po ako." Tahimik. Sumulyap si nanay kay lola na para bang may sinasabi sila sa isa't isa na hindi para sa akin. Hanggang sa tumango si lola. Tumayo at pumunta sa aparador. May kinuha siyang lumang itim na kwaderno. Parang journal ng matanda. Binuksan niya ito tapos itinuro ang isang pahina na may lumang larawan ng isang batang babae. At literal na nanginig ang kamay ko. Kilala ko ang batang yun. Si Sari yun. Pero ang sulat sa baba ng larawan, may petsang 1954. Hindi Sari ang pangalan niya noon. Isa siya sa mga pinaniniwalaang engkanto rito. Maraming batang katulad mo ang nagsasabing may best friend sila sa gubat
na hindi nakikita ng iba. Pero isa-isa silang nagkakasakit. Lumalabo ang mga mata o kaya ay nawawala. Hindi ko alam kung bakit pero para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang buong pagkatao ko, gustong tanggihan ang narinig ko. Kasi kung totoo man yun, bakit si Sari? Bakit ang tanging taong nakaintindi sa akin? Bakit siya pa ang hindi dapat pagkatiwalaan? Hindi ako nakapagsalita. Tumayo na lang ako at dumiretso sa kwarto. Hinanap ko sa bag ang bracelet na ibinigay ni Sari noong birthday ko. Isa iyong tali na gawa sa puno ng banyan na may maliit na batong puti sa gitna. Sabi niya noon, ito ang magpapakita ng koneksyon natin. Kahit nasaan ka, mararamdaman mo kung malapit ako. Hinawakan ko ito habang nakahiga at hindi ko namalayang nakatulog ako. Doon nagsimula ang panaginip ko. Nasa gitna ako ng kakahuyan. Madilim, malamig, at may kakaibang pakiramdam sa paligid. Parang binabantayan ako. Hanggang sa may matandang babae na biglang sumulpot sa likod ng isang punong balete. Luma ang suot niya. Halos punit-punit. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nagsasalita. Bata ka pa. Hindi mo pa alam. Pero kung palitan mo siya, handa ka ba? Tumakbo ako palayo sa panaginip. Ngunit kahit saan ako lumiko, andoon pa rin siya. Ang matanda, ang boses niyang parang bulong na may tinik, at ang mga mata niya na punong-puno ng pakiusap. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang unan ko. Tumayo ako at dumiretso sa salamin. Doon ko lang napansin na may konting pasa ang balikat ko. Parang pinisil o hinawakan ng mahigpit. At parang sinasadya ng pagkakataon na pagdating ko sa kagubatan kinabukasan ay naroon si Sari. Pero hindi na siya gaya ng dati. Tahimik siya. Hindi siya agad ngumiti. Nakatitig lang siya sa akin na para bang sinusuri ako. Aya. Aniya, mahina ang boses. Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako agad nakasagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula na akong magtanong. At natatakot na akong malaman ang kasagutan. Hindi ko alam kung bakit pero nang tanungin ako ni Sari kung natatakot na ba ako sa kanya, hindi agad ako nakasagot. Hindi ko alam kung oo ba talaga ang nararamdaman ko o baka nabigla lang ako sa lahat ng nalaman ko mula kina nanay at lola. Kahit sinong tao naman siguro ang sabihan na ang best friend mo ay hindi tao, malilito ka talaga. Pero sa kabila ng lahat, nandoon pa rin yung parte ng puso ko na nagsasabing, hindi siya masama. Si Sari yun. Kaibigan mo siya. Kaya ang nasabi ko lang noon ay, hindi ko alam. Tumango lang si Sari pero hindi siya umiyak. Hindi rin siya umalis. Tumalikod lang siya at tumingin sa malayo. Ilang minuto rin kaming natahimik. Tapos bigla siyang nagsalita. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Sinundan ko siya. Matagal na naming napapasok ang gubat pero sa pagkakataong iyon, may dinaanan kaming landas na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Kakaiba yung paligid. Tahimik pero hindi yung tipong nakakatakot. Bagkus parang may sariling himig yung hangin. Parang may awit na hindi mo marinig ng buo pero nararamdaman mo sa dibdib mo. Pagkatapos ng ilang minutong lakad, narating namin ang isang ilog. Hindi ordinaryong ilog. Ang tubig nito ay napakalinaw na parang salamin. Pero ang mas nakakabighani, may tila asul na liwanag na nanggagaling mula sa ilalim ng tubig. Para siyang may sariling buwan sa ilalim ng lupa. May mga bulaklak sa paligid at ilang alitaptap na umiikot sa amin. Kahit hapon pa lang,
Lumapit si Sari sa tubig. Naupo siya sa gilid at tinanggal ang tsinelas. Doon, ibinabad ang mga paa sa ilog. Sumunod ako. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa nagsalita siya ulit. Aya, kung sakaling pwede kang maging ibang tao, papayag ka ba? Napatingin ako sa kanya. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Yung parang may mabigat siyang bitbit sa dibdib. Kasi may mga taong isinilang sa maling katawan. O kaya sa maling mundo. Napaisip ako. Ang lalim mo ngayon para kang philosopher. Ngumiti siya. Pero walang saya sa mga mata niya. Parang pinilit lang. Tapos tumingin siya sa akin ng seryoso. Mahal mo ba ang mundo mo, Aya? Mahal? Oo. Pero hindi naman laging masaya. Hindi mo ba minsan gustong umalis? Gusto ko, pero natatakot din ako sa kung anong meron sa labas. Tumango siya tapos tumingin sa tubig. Ako rin. Natatakot ako sa loob. Hindi ko na inusisa kung anong ibig niyang sabihin. Parang hindi pa ako handang marinig yun. Kinagabihan, pag uwi ko, ramdam ko pa rin ang kakaibang katahimikan ng ilog. Iba ang pakiramdam ko. Para akong naiwan doon. Tapos habang nakahiga ako sa kama, unti-unting bumibigat ang mata ko. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog. Basta, ang naalala ko lang, na naginip ako. At sa panaginip kong yon, nasa gitna ako ng ilog. Nakalutang, walang ibang tao. Hindi ako makakilos, pero hindi rin ako nalulunod. Pakiramdam ko, parang may hinihigop mula sa dibdib ko. At mula sa ilalim ng tubig, may isang kamay na unti-unting umaabot pataas. Mahaba ang mga daliri. Maputi, parang kamay ng babae. Tapos may boses na bumubulong mula sa ilalim. Paulit-ulit. Isa lang ang daan. Isa lang ang daan. Nagpumiglas ako sa panaginip. Sumigaw, pero walang lumalabas na boses mula sa bibig ko. Pagkagising ko, basang-basa ng pawis ang batok ko. Nanginginig ang tuhod ko habang bumangon. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Normal naman ang itsura ko. Pero nang itaas ko ang braso ko, nakita ko ang isang bagay na hindi ko agad maipaliwanag. May marka sa balat ko. Para siyang ukit. Parang hugis ugat o sanga ng puno. Payat, paikot-ikot. Nasa kanang braso at halos hindi kita kung malayo. Pero kapag tinapatan ng ilaw, lumiliwanag ito ng bahagya. At ang pakiramdam ko habang tinitignan ko ito, parang may dumadaloy sa loob ko na hindi ko maintindihan. Parang hindi na ako si Aya na kilala ko. Parang may piraso ng ibang nilalang na dumikit sa loob ko. At sa mismong sandaling iyon, alam kong hindi na ito basta kwento lang ng pagkakaibigan. Pagkatapos kong makita ang marka sa braso ko, hindi ako mapakali buong araw. Alam mo yung pakiramdam na parang may naiwan sa balat mo? Pero hindi siya dumi at hindi rin sugat. Sinubukan kong takpan yon ng long sleeves. Ayoko kasing makita ni nanay o ni lola. Hindi ko alam kung bakit pero may nararamdaman akong takot. Hindi dahil baka pagalitan ako kundi dahil baka tama sila. At para sa unang pagkakataon, hindi ako dumiretso sa gubat. Dumiretso ako sa albularyong matagal nang pinupuntahan ng mga matatanda sa baryo namin. Si Aling Lusing. Matandang babae na may kulubot na balat. Laging amoy insenso at may nakalagay na mga lumang botelya ng langis sa buong kubo niya. Hindi ko talaga siya pinaniniwalaan dati. Pero sa dami ng hindi ko na maintindihan,
Gusto ko lang may makausap na iba. Pag upo ko, hindi pa ako nagsisimulang magsalita ay tinitigan niya agad ang braso ko. Ah, sabi niya, sabay tango-tango. Inilalagay na pala sa'yo. Inilalagay? Tanong ko, napaatras ng konti. Ano pong ibig niyong sabihin? Paninilbihan ng espiritu, iha. Yan ang tawag dyan. Kapag ang isang nilalang sa kabilang mundo ay may layunin na magpalit ng buhay o kaluluwa, pinipili niya ang magiging daluyan. Ang markang yan ang senyas na tinatanggap ng katawan mo ang tawag. Parang umikot ang sikmura ko. Hindi ko po ito tinatanggap. Wala akong pinirmahan. Ngumisi siya. Pero hindi siya nanloko ng ngiti. Para bang naawa. Hindi laging pirma ang kasunduan, anak. Minsan, sapat na ang pagtitiwala. Sapat na ang koneksyon. Sapat na ang pagmamahal. Natulala ako. Naalala ko yung tanong ni Sari sa ilog. Kung sakaling pwede kang maging ibang tao, papayag ka ba? Hindi ko sinabing oo pero hindi rin ako nagsabi ng hindi. Ang kasunduan pala ay hindi kailangang tahasang sabihin. Minsan, sapat na ang damdamin. Sapat na ang relasyon. Doon ko unang naramdaman na baka nga totoo ang kinatatakutan ng pamilya ko. Baka nga, hindi talaga tao si Sari. At baka nga, may ginagawa na siya sa akin na hindi ko na mababawi. Pag uwi ko, dumiretso agad ako sa kwarto. Pilit kong inaalala lahat ng pinagdaanan namin ni Sari. Lahat ng tanong na hindi ko sineryoso. Lahat ng pagkakataong nagsalita siya ng kakaiba, pero pinagtawanan ko lang. Hanggang sa naalala ko, may isang notebook akong tinatago. Notebook yon ng mga secrets namin ni Sari. Doon ako nagsusulat ng mga panaginip ko. Mga mensahe niya sa akin, mga gamit na ibinibigay niya. Sa huling bahagi ng notebook, may isang pahina na may nakadikit na tuyong dahon. At doon ay sinulat ko. Sabi ni Sari, kapag nawala siya, hawakan ko ang dahong ito. Dito ka raw siya maririnig. Kinilabutan ako. Sinubukan kong hawakan ang dahon. Tahimik. Nakangangalang ako hawak yung tuyong dahon na may amoy ng lupa. Tapos, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Walang bintanang bukas at may mahinang boses akong narinig. Hindi sa tenga, kundi sa isipan ko. Aya, ayoko sana pero ito lang ang daan ko pabalik. Napaupo ako. Hindi ako makakilos. Yun ang boses ni Sari. Pero parang mahina. Parang malayo. Parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Kinabukasan, bumalik ako sa kagubatan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Pero wala siya. Walang Sari sa tabi ng ilog, sa ilalim ng balete, o sa gilid ng bato na palagi naming inuupuan. 1 linggo siyang nawala. 1 linggo akong parang nababaliw. Hanggang sa isang gabi, muli akong nanaginip. Pero hindi na ako nasa ilog. Nasa gitna ako ng madilim na bundok. May mga bato, may mga puno, pero walang buwan. At sa gitna ng lugar, may ilaw. At sa ilalim ng liwanag, nakaupo si Sari. Payapa ang mukha, pero namumugto ang mga mata. Lumapit ako sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, tinignan niya ako. Pasensya na, Aya. Pero kailangan kong bumalik. At sa pagbabalik ko, kailangan kong may iwan. At pagtingin ko sa sarili ko sa panaginip,
Napansin ko na ako na mismo ang may liwanag sa katawan. Hindi na si Sari. Nagising akong humihikbi. Buong katawan ko ang nanginginig. At sa kaliwang palad ko, may kakaibang pakiramdam. Tinignan ko ulit ang marka. Mas lumawak na ito at umabot na sa siko ko. At doon ko lang tuluyang tinanggap. May nangyaring palitan. At baka ako na ngayon ang may hawak ng isang bagay na hindi ko na kayang ibalik pa. Simula nung mangyari yung panaginip na yon, unti-unting nawala ang dati kong mundo. Hindi lang siya basta nawala sa gubat. Parang pati sa puso ko, sa paligid ko, sa araw-araw kong takbo ng buhay, wala na si Sari. 3 araw akong pumunta sa gubat ng sunod-sunod. Pumunta ako sa mga lugar na madalas naming tambayan. Yung likod ng malalaking ugat ng balete, yung maliit na borol kung saan kita ang ilog, at yung pinakabihira naming puntahan na parang bulwagan ng puno, kung saan halos parang simbahan ang itsura dahil sa mga nagsasalubong na sanga sa itaas. Lahat ng yun, walang ni aninong presensya niya. Ang mas kinatatakutan ko, kahit ang mga hayop na dati ay lumalapit kapag nandoon siya, ay wala rin. Walang ibon, walang paru-paro, walang kahit anong tunog sa gubat. Tahimik, parang inalis ang hininga ng kalikasan. Pagbalik ko sa bahay, mas lalo akong naging tahimik. Hindi ako makakain ng maayos. Minsan, nagigising ako sa gabi na parang may tumatawag sa pangalan ko. Pero paglalabas ako ng silid, wala namang tao. Hinahanap ko yung mga senyales na baka bumalik siya. Kahit bulaklak lang na iniwan. Kahit basang yapak sa tabi ng bintana. Kahit tunog ng pagtawa niya sa hangin. Wala. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalakas ang mga pagbabago sa katawan ko. Ang unang napansin ko, mas gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nasa kalikasan ako. Literal, kapag nasa hardin ako o malapit sa ilog, parang nakakasinghot ako ng hangin na may lasa. Mas naaamoy ko ang lupa, ang bulaklak. Minsan, nararamdaman ko pa kung anong nararamdaman ng mga halaman sa paligid ko. Tila ba kapag may nadapa sa tabi ng puno, sumasamari ng loob ko. Pangalawa, mas nakakaramdam ako ng emosyon ng ibang tao. Isang araw, nakita ko si nanay na nakaupo sa hagdanan. Nakatitig lang sa kawalan. Hindi siya umiiyak pero ramdam kong umiiyak ang puso niya. Pagtalikod ko, hindi ko na napigilan. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Nagulat siya. "Anak, anong problema?" Hindi ako makapagsalita. Niyakap ko lang siya ng mas mahigpit pa. Kasi kahit hindi niya sinasabi, alam kong may mabigat sa dibdib niya. At ang pinakakakaiba, yung marka sa braso ko. Hindi lang siya basta lumalawak. Nagiging buhay siya. Sa gabi, kapag naglalakad ako sa dilim, minsan nagliliwanag siya. Parang may kumikislap. Minsan, kapag nakahawak ako sa mga ugat o mga dahon, sumasabay silang sumindi. Parang sinasalubong ang enerhiya ko. Hanggang isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako ng bigla. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa ingay ng hangin. Pero hindi normal na hangin. Para siyang boses. Maraming boses. Paulit-ulit. "Bumalik ka. Bumalik ka. Bumalik ka." Tumayo ako, lumabas ng bahay at nagtungo sa gubat kahit madaling araw na. Pagdating ko sa gilid ng ilog, doon ko po siya nakita. Pero hindi sa pisikal na anyo. Si Sari, nakalutang sa gitna ng ilog, kumikinang ang buong katawan niya, pero malabo. Parang ginupit sa tubig ang liwanag. Hindi siya tumitingin sa akin. Parang tulog. Parang wala sa sarili.
Tumakbo ako papalapit. Pero hindi ako makatawid. Parang may hangin na humaharang sa akin. Sari! Sari, nandito ako! Bumalik ka! Pero hindi siya sumagot. At doon ko napagtanto. Ako na ngayon ang nasa mundo niya. Siya, sinubukang bumalik. Ako, sinubukang hanapin siya. At ang dalawa naming kaluluwa, ngayon ay magkaiba na ng landas. Kinabukasan, napansin ko na may bagong anyo na ang marka sa braso ko. Ito ay parang naging bulaklak, pero sarado pa. Isang buong ugat na tumubo mula sa siko pababa at sa dulo nito, may hugis na parang usbong. At biglang pumasok sa isipan ko ang sinabi ni Aling Lusing dati. Kapag ang marka ay namulaklak, tanda ito ng ganap na pagtanggap ng daluyan. Doon mo malalaman kung kanino ka na talaga nabibilang. At habang tinititigan ko yun, tinanong ko ang sarili ko. Ako pa ba si Aya? O unti-unti na ba akong nagiging bahagi ng mundo na hindi ko kailanman akalaing papasukin ko? Hindi ko alam kung panaginip ba talaga o bangungot ang mga sumunod na gabi. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako normal. Hindi na ako gaya ng dati. At hindi lang ito tungkol kay Sari. Hindi lang ito kwento ng isang nawalang kaibigan. Ito na ang kwento ng isang katauhan na unti-unting nahahati sa gitna ng dalawang mundo. Nagsimula ang lahat sa isang gabi na hindi naman kakaiba sa una. Mahimbing ang tulog ko. Tahimik ang paligid. Walang ulan, walang sigaw. Pero nang humiga ako, kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, parang hinihila ako ng isang bagay sa ilalim ng katawan ko. At sa isang iglap, nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Maitim ang langit, pero puno ng bituin. Maliwanag sa paligid pero walang araw. Ang lupa ay parang buhangin, pero malamig, gaya ng marmol. Nakatayo ako sa gitna ng isang parang. At sa malayo, may nakikita akong 3 landas na tila nag-aanyaya. Sa gitna ng lugar, may isang nilalang. Hindi ko masabing tao siya pero mukha siyang babae. Ang buhok niya ay parang alon ng tubig. At ang mga mata niya, mistulang mga salamin. Tumitig siya sa akin at nagsalita ng diretso sa isipan ko. Aya, ang iyong kaluluwa ay ngayon ay nasa paninimbang. Kailangan mong dumaan sa 3 pagsubok upang malaman kung saan ka nabibilang. Parang nahulog ang sikmura ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, hindi ko to pinili. Pero hindi ako makapagsalita. Parang hindi ko kontrolado ang sarili kong katawan. Una, katapatan sa sarili. Pangalawa, sakripisyo. Pangatlo, paglimot. Kapag nakatawid ka, saka ka muling mamimili kung ikaw ay tao pa o hindi na. Lumakad ako sa unang landas. Doon nagsimula ang pagsubok ng katapatan. Bigla akong napunta sa loob ng bahay namin. Pero walang tao. Wala si nanay, wala si lola. Tahimik ang paligid. Sa mesa, may lumang salamin. Tinignan ko ang sarili ko. At doon ako kinilabutan. Ang nakikita ko sa salamin ay hindi na ako. O kung ako ba talaga yon? Kalahati ng mukha ko ay tila nababalot ng mga linya. Hindi lang basta marka, kundi parang ugat ng halaman na lumalabas mula sa loob ko. Ang mata ko sa kaliwa, kulay itim, parang ilog sa gabi. Tapos, narinig ko ang tanong. Pipiliin mo bang manatili bilang tao kung ang kapalit ay ang pagkawala ni Sari magpakailanman? Hindi ako agad nakasagot. Si Sari, ang best friend ko, ang mahal ko, pero hindi siya tao. Kung pipiliin kong manatili bilang tao, matatapos na ang koneksyon naming dalawa.
Pero kung pipiliin kong manatili sa kanya, baka tuluyan ko nang iwan ang sarili kong pamilya. Hindi ko alam. Bulong ko. Pero ramdam ko na totoo iyon. Hindi ko alam kung sino pa ako. Biglang nagbago ang paligid. Lumakad ako sa pangalawang landas. Pagsubok ng sakripisyo. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng mga halaman, puno, hayop. Lahat naghihirap. Tuyot, sunog, wala nang buhay. Tapos biglang sumigaw ang isang tinig. Isuko mo ang sarili mong damdamin. Ibuhos mo sa kanila. Ikaw ang magsisilbing daluyan sa panibagong buhay. Ngunit kapalit nito ay ang pagiging isa sa kanila. Bigla akong naramdaman ng bigat. Mabigat sa dibdib. Mabigat sa likod. Parang ako yung punong tuyo. Ako yung ilog na walang laman. Tapos parang may umago sa loob ko na parang sinisip-sip ako ng lupa. At unti-unti, nabubuhay ang paligid. Tumubo ang damo, lumago ang mga damo. Lumipad ang mga ibon. Pero ako, unti-unting nagiging parte ng lupa, ng ugat, ng hangin. Ito ang kapalit. Buhay, kapalit ng sarili. Tanggap mo ba? At sa gitna ng lahat, naisip ko, baka ito talaga ang papel ko. Hindi para maging tao o engkanto, kundi para maging tulay. Pagbukas ng mga mata ko, naroon na ako sa ikatlong landas. Ang pagsubok sa paglimot. Isang silid ng alaala. Sa bawat pader, may mga larawan. Ako at si nanay, ako at si lola, ako at si Sari. Lahat ng mahahalagang sandali sa buhay ko. Nandoon lahat. Biglang umilaw ang pader at lumitaw ang utos. Kalimutan mo ang lahat ng ito at ikaw ay magiging malaya. Hindi ako agad gumalaw. Parang may matinding kirot sa dibdib ko. Parang pinipilit akong iwan lahat ng nagpapakilala kung sino ako. Pamilya, pagkabata, alaala, pati si Sari. Pero sa dulo, tumayo ako. Huminga ng malalim at hindi ko pinindot ang ilaw. Hindi ko pipilitin na kalimutan ang lahat kasi kahit saan pa ako magpunta, sila pa rin ang bubuo sa akin. Pagkatapos ng ikatlong landas, bumalik ako sa gitna ng parang. Naroon ulit ang nilalang na babae. Pero ngayon, tumango siya sa akin. Hindi mo pinili ang madaling daan. At dahil dyan, ikaw ang may karapatan na ngayong mamili. Pipiliin mo bang maging tao o tatanggapin ang bagong anyo at manatili sa pagitan ng dalawang mundo? Tumahimik akong tumingin sa kamay ko. Kumikinang ang marka. Bukas na ang bulaklak. At sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ngumiti ako. Akala ko, pagkatapos ng 3 pagsubok, magigising na lang ako sa kama ko. Akala ko magiging panaginip lang lahat ng yon. Isang matinding guni-guni ng utak kong pagod. Pero hindi eh. Pagmulat ng mata ko, wala ako sa kwarto ko. Wala rin ako sa kagubatan. Nasa isang lugar ako na hindi ko kayang ilarawan ng buo. Ang hangin ay parang alon, pero walang tubig. Ang mga puno ay transparent, parang salamin na may buhay. Ang lupa ay malambot pero hindi putik. At sa gitna ng lugar, may isang altar na gawa sa ugat ng mga puno. Napilit kumakapit sa liwanag sa gitna. At doon ko po siya muling nakita. Si Sari. Pero hindi na siya ang batang si Sari na kaibigan ko. Nakatayo siya ng tuwid. Suot ang isang mahaba at makinang na balabal na gawa sa tila alo ng dahon at liwanag. Ang buhok niyang dating itim ay naging maputi gaya ng niebe.
pero kumikislap sa bawat galaw. Ang mga mata niya ay kulay ginto, pero hindi mabangis. Bagkus mapayapa, malungkot. Aya, salamat at dumating ka. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Magsisisigaw ba ako? Yayakapin ko ba siya o tatawa ba ako, iiyak? Pero sa dulo, ang nasabi ko lang ay, totoo ba to? Tumango siya. Totoo na ang lahat. Lumapit siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mangyak-ngiyak. Si Sari na matapang, na misteryoso, na tila walang puso minsan. Ngayon ay parang batang hindi sigurado kung patatawarin ko siya. Ilang daang taon na ang nakatali sa mundo ng tao. Panimula niya. Ako ang anak ng isang matandang diwata, tagabantay ng kagubatan, tagapag-alaga ng mga nilalang sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit pinarusahan ako ng aming lahi dahil pinili kong mahalin ng isang tao. Napakunot ang noo ko. Sino? Ikaw. Napalunok ako. Ako? Pero bata pa lang tayo noon. Higit pa roon ang ugnayan natin. Sa bawat panahon, ang mga engkanto ay may kakayahang makita ang kaluluwa ng mga taong may tinatawag na daluyang dalisay. Ang mga tao na kahit hindi nila alam, ay may kakayahang magsilbing tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng diwa. Isa ka sa kanila, Aya. Pero bakit ako? Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil bawal. Ang bawat engkanto na lalabag sa hangganan ay tinatanggalan ng kapangyarihan. Kaya ako pinarusahan. Ginapos ako sa mundo ng tao. Walang lakas, walang kakayahang bumalik. Walang kalayaang maging ganap. Ang tanging paraan lang para makabalik ay ang kusang loob na pagpapalitan ng kaluluwa sa isang daluyan. Doon ko lang tuluyang naintindihan. Hindi niya ako nininlang. Hindi niya ako ginamit. Pinili niya lang akong mahalin sa paraan na alam niya. Gusto ko sanang makasama ka, Aya. Pero habang tumatagal tayo sa mundo ng tao, lumalalim ang koneksyon mo sa akin. Hindi kita kayang saktan, kaya tinangka akong lumayo. Pero hindi na kaya ng kaluluwa ko, kaya ako nawala. Kaya mo ko naramdaman sa panaginip, sa ilog, sa lupa. Dahil kahit wala ko, nasa iyo na ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Muli kong nakita ang marka sa braso ko. Hindi na lang ito bulaklak. Ngayon, para na itong punong may usbong, may dahon, may liwanag. Ngayon, ako na ang nakalaya dahil pinalaya mo ko. Sabi niya. Pero ikaw, Aya, may kapangyarihang hindi ko kayang sukatin. At ito ay hindi dahil engkanto ka, kundi dahil tinanggap mo ang isang kaluluwa na hindi mo lubusang nauunawaan. Napaluha ako. Hindi ako handang mawala ka. Sabi ko, ngumiti siya. Hindi ako mawawala. Nariyan pa rin ako. Sa mga dahon, sa hangin, sa tubig. Aya, hindi ka nag-iisa. At bago ako tuluyang maputol sa lugar na yon, ang huling narinig ko ang sinabi ni Sari, ikaw na ang tulay, Aya, at hindi ka dapat matakot sa pagiging iba mo. Dahil ikaw na ngayon ang kailangan ng parehong mundo. Pagmulat ko, nasa kwarto na ako. Umaga na, pero hindi ito tulad ng dati. Kasi sa sandaling yon, alam kong hindi lang ako nagising. Nagbago na ako. Pagmulat ko ng mata, tila isang siglo na ang lumipas. Na kahit sa totoo lang, isang gabi lang talaga yon. At habang nakahiga ako sa sariling kama ko, naramdaman ko ang presensya ng dalawang mundo sa loob ng katawan ko. Ang mundo na kinalakihan ko
at ang mundong binuksan sa akin ni Sari. Tumingin ako sa kisame, pero hindi lang kisame ang nakikita ko. Ramdam ko kung paanong gumagalaw ang hangin, kung paano na ang init ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa pader. Para bang hindi lang ako basta bumalik, para akong muling isinilang. Pagbangon ko, nakita ko si nanay sa kusina. Karaniwan lang. Di ako mapapansin agad pag tulala siya, pero ngayon, ramdam ko agad ang tibok ng puso niya. Mabigat, mabagal, parang may dinadala. Kaya hindi ako nagpaligoy pa. Ma, kung sakali bang mag-iba na ako, mamahalin mo pa rin ba ako? Napalingon siya. Ano bang ibig mong sabihin, Aya? Kung sakaling hindi na ako ganap na tao, kung sakaling kailangan kong tumira sa ibang lugar, sa ibang mundo. Tahimik siyang napatingin sa mesa. Tapos, tahimik niyang hinaplos ang buhok ko. Aya, kahit ano ka pa, anak pa rin kita. At sa yakap na yun, tumulo lang ang luha ko. Kasi sa kabila ng lahat, ito lang pala ang takot ko, na baka mawala ang pamilya ko kapag tinanggap ko ang bagong anyo ko. Pero hindi pala ganun. Kasi ang pagmamahal, hindi naman nabubura ng pagbabagong anyo. Pero hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Habang pinipili kong bumalik sa normal, biglang dumating ang isang trahedya. Isang sunog sa mismong kagubatan na minsan ay naging tahanan naming dalawa ni Sari. Wala raw nakakaalam kung paanong nagsimula. Pero sabi ng mga matatanda, nakita raw ang asul na apoy sa gitna ng gubat. Isang uri ng apoy na hindi karaniwang nagmumula sa tao. Nang mabalitaan ko, hindi ko na kayang hindi makailam. Tumakbo ako papunta roon. Walang pakialam sa init, sa alikabok, sa sigawan ng mga tao. Pagdating ko, nakita ko mismo kung paanong nauupos ang mga puno na minsan naming inakyatan. Ang ilog, natuyo. Ang mga hayop, nagsitakbuhan. At sa gitna ng apoy, naramdaman ko ang tinig ni Sari. Aya, ikaw na ang tulay. Ikaw na ang magliligtas. Wala akong alam sa pagsagip ng gubat. Pero parang may gumabay sa katawan ko. Nilapat ko ang palad ko sa lupa. Naramdaman ko ang lagitik ng apoy. Ang sigaw ng mga puno, ang hinagpis ng mga ugat na nauupos. Tapos bigla, kumalat ang liwanag mula sa katawan ko. Hindi apoy, hindi rin tubig. Para siyang hangin na may enerhiya. Bumalot ito sa paligid. Pinalamig ang lupa, pinahupa ang apoy. Isa-isang namatay ang mga liyab. At sa gitna ng abong na iwan, may tumubong maliliit na punla. Isa, dalawa, hanggang sa naging 10. Tapos daan-daan. Tila nagsisimula ulit ang buhay. Lumuhod ako sa lupa. Hingal na hingal. Pero hindi pagod sa katawan ang naramdaman ko, kundi pagkakumpleto. Ilang araw matapos ang sunog, may mga tao na raw na nakakita ng kakaibang babae sa gitna ng gubat. May puting buhok, nakatayo sa tabi ng punong punla. At tuwing gabi, may ilaw na tila kaluluwang lumulutang sa mga dahon. Alam ko kung sino yon. Kilala ko kung sino kami. Isang gabi, naglalakad ako papunta sa kagubatan. Wala akong dalang kahit ano. Wala akong suot na sapatos. Pagpasok ko sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumigil ako sa gitna ng mga bagong punla. Tumingala ako, huminga ng malalim at bumulong sa hangin. Handa na ako. At sa sandaling yon, may malamig na haplos sa hangin. Umikot sa katawan ko na para bang isang yakap, parang tinig at parang pagtanggap. Pipiliin ko ang bagong buhay kahit mahirap, kahit kakaiba.
Dahil sa dulo, hindi na lang ito tungkol kay Sari. Tungkol na ito sa akin. Sa tunay kong anyo, sa bago kong tungkulin na alagaan ang mundo ng parehong tao at diwa. Simula nang tanggapin ko ang bagong papel ko sa pagitan ng dalawang mundo, marami na ang nagbago. Hindi lang sa katawan ko kundi sa buong pagkatao ko. Hindi ko man alam kung anong tawag sa akin ngayon. Kung engkanto ba o tao pa rin ba? Tagapagpantay o tulay? Pero isa lang ang alam ko. Hindi na ako katulad ng dati. At hindi ko na rin gustong bumalik sa dati. Kasi sa pagbabago kong ito, doon ko lang talaga natutunan ang halaga ng lahat ng pinanghawakan ko sa buhay. Pamilya, pagkakaibigan, at pag-ibig. Oo, pag-ibig po. Akala ng iba, ang pag-ibig ay dapat sa pagitan ng dalawang tao. Dapat may pangalan, dapat malinaw. Pero minsan, ang pag-ibig ay simpleng presensya. Yung kahit hindi kayo magkasama, nararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Ganito ang naging relasyon namin ni Sari. Hindi siya bumalik sa anyong tao. Hindi na siya kailanman muling lumitaw sa harapan ko gaya ng dati. Pero sa bawat sandaling tahimik ako sa ilalim ng buwan, sa bawat haplos ng hangin, sa bawat bulong ng tubig ng ilog, naririnig ko siya. Kamusta ka na, Aya? At ang lagi kong sagot, mabuti, dahil hindi ka nawala sa akin. Ilang buwan matapos ang sunog, naging usap-usapan sa buong baryo ang gubat. Sabi nila, parang milagro raw ang muling pagtubo ng mga puno. May mga nagsasabing engkantada raw ang nagligtas sa kagubatan. May iba naman na nagsasabing baka espiritu ng isang matandang diwata. At syempre, may mga hindi naniniwala. Sabi nila, baka reforestation lang daw. Pero ang mga bata, iba ang kwento nila. May isang batang babae raw na laging nakikitang nakaupo sa tabi ng ilog. Kumakanta pero biglang nawawala kapag nilapitan. May nagsabi rin na may batang lalaki na nawawala ng ilang oras sa gubat pero muling lumilitaw. Buo, ligtas, at may bagong kwento na parang galing sa panaginip. Minsan, ako mismo ang nakakatanggap ng mga lihim na suliyap. May mga batang lumalapit sa akin sa merkado. Nagsasabing, "Ikaw po ba yung babae sa gubat?" Ngumingiti lang ako. Hindi ko sinasagot. Kasi paano mo nga ba ipapaliwanag sa bata na minsan kang naging tao at ngayon, isa ka nang nilalang na tinatahi ang pagitan ng dalawang mundo. Minsan, sa gabi, isinusulat ko pa rin sa lumang notebook ko ang lahat ng nararamdaman ko. Sa huling pahina ng notebook na yon, isinulat ko ang mga salitang to. Hindi ako pinili para maging espesyal. Hindi rin ako naghanap ng kapangyarihan. Pinili ko lang magmahal. At doon nagsimula ang lahat. Ngayon, kung sakaling may magtanong sa inyo kung may engkanto pa ba sa panahon ngayon, ang sabihin mo lang, hindi sila laging nakatira sa ilalim ng puno. Hindi sila laging may pakpak o may mahiwagang liwanag. Minsan, ang mga engkanto ay tulad ko. Isang taong nagmahal, nasaktan, at tumanggap ng tungkulin na mas malaki kesa sa sarili. At kung minsan, sa katahimikan ng gabi, kapag naririnig mong gumagalaw ang mga dahon sa labas ng bintana mo, o may malamig na hangin na dumampi sa balat mo, huwag kang matatakot. Baka ako yun. Baka si Sari. O baka isang kaluluwa na nagmamahal pa rin. Maraming salamat po sa pagbabasa, Ma'am Rain. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Aya. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, at subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Sana po ay hindi kayo magsawang makinig ng mga stories ko. Kayo po ba, may kwentong engkanto rin po ba kayo? I-share nyo naman po sa comment section yan.
Mag-iingat po kayo palagi. Have a nice day. Hanggang sa muli.